Okay, isang pinagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao. At binabati ko ang ating mga kasamahan, mga Christian, Muslim o anumang katribo ang mayroon tayo. Binabati ko kayo sa araw ng Lunes na ito. Ang programa natin, napakahalaga po na ito'y ating subaybayan sapagkat marami tayong mapupulot na mga ginintuang aral. Yung mga kasamahan natin on the way pa lang dito sa studio at inaantay namin. At ganoon pa rin at ang aming samahan dito ni Dato Higyawan ay tuloy-tuloy ito ang ating pagbibigay informations, dissemination sa ating mga kababayan dahil napapanahon na nga alam natin ang ating karapatan. At nandito po kasama ko sa studio ang ating ginagalang na gobernador, si Gobernador Higyawan. Gob. Magandang araw po sa lahat nating mamamayan ng buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa ating mga kapatid na mga katutubo o lumad o indigenous people over the country. Na importante po na malaman natin ang ating mga karapatan at sa ganun makatulong tayo sa gobyerno natin at sa lahat ng mga, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, salamat Gob sa pagbati mo sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasamahan, Muslim, Christian, katutubo o sino man, maging sa labas ng ating bansa, ang ating mga listeners, ang ating mga tagapakinig, nga sa ibayong dagat, sa mga taga nandyan sa Middle East, sa Europa, Asia, ay binabati namin kayo at sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga Muslim, Assalamualaikum. So mahalaga yon na muli tayo nagsasama-sama dito sapagkat napakahalaga na matugunan natin ang karapatan natin na ating mga katutubo. Ito yung informations, disseminations, ang aming gustong ihatid sa inyo, karapatang pangtao at mga bagay-bagay pa nga dapat natin pag-uusapan dahil ang tao ngayon naliligalig na sa kanilang sarili kung ano nga ba at saan nga ba ang direksyon ng bayan ito, Gob. Napakagandang adhikain natin, Kuya Arman, dahil hanggang saan tayo, kundi ang pinaka-importante dito, mabigyan natin muna ng hustisya ang sarili natin. Nang sa ganon, pagka nabigyan natin ng hustisya ang sarili natin, sa karapatan natin base sa ating constitutional rights natin at saka indigenous rights natin. Constitutional rights natin sa Republic Act 7160 sa LGU, from chief executive down to provincial, municipal at barangay po, na maintindihan po natin na dapat ang Republic Act 8371 April 1997, Kuya Arman, magkaintindihan ito, mayroong harmonization. Tama, hindi yung ang barangay pa lang, wala nang magawa ang katutubo, wala nang magawa ang tribo. Barangay pa lang, kailangan maintindihan natin na Republic Act 7160 sa LGU, administrative lang sila, mag-assist lang sila sa tribo, sa indigenous cultural communities or indigenous people. Kaya ito nga mahalaga, Kuya Arman, sa 2 oras natin na mapahiwatig natin na mayroon talaga tayong seminar sa April nang mapaintindi natin sa lahat ng mamamayan, lahat ng Christians, Muslim o katutubo o lumad o mga nitibo sa buong Pilipinas. At mandatory po ito, Kuya Lino, nang malaman natin ang karapatan natin. Hindi yung aapakan na lang ang karapatan natin ng mga mga government or foreign countries. Hindi na maganda ito, na hindi natin malaman kasi maraming nitibo, Kuya Arman, nakukulong sa ancestralan nila. Sila pa ang mayari ng ancestralan o ancestral domain, sila pa nakukulong. Isipin mo, those are lapses of IPRA. Those are lapses of IPRA, and lapses of IPRA is criminal and impeachable to the government agencies.
So napakahalaga ang karapatan nila, maiintindihan na no nila kasi talagang totoo ang ating sinasabi nabasa ko sa Bible, ang aking bayan ay napapahamak ng dahil sa kanilang kamangmangan. So importante na huwag tayong magiging mangmang sa batas. Lalo na itong ating pinag-usapan, patuloy kayong sumusubaybay dito dahil importante ito tuwing Lunes ng alas 2 hanggang alas 4. 2 oras namin itong balitattakan dahil gusto namin mai-impart sa inyong puso, sa inyong isipan, ang inyong karapatan. Napakahalaga yon kung ano, kaya tuloy-tuloy namin tinatalakay dito, yung EPRA law, karapatan natin ng mga katutubo at maging sa ibang bansa dahil napakarami din ang katutubo sa ibang bansa, Gob. Opo. Naghahanap din sila ng karapatan. Yes. At saka bigyan natin ng diin yung information dissemination seminar natin ngayon. Bakit daw mandatory sa lahat ng government agencies, sa lahat ng tribo, sa lahat ng religious group or NGOs or POs, even the embassies, foreign embassies, they have to undergo seminar on custom and tradition. Bakit po, Kuya Arman? Kasi ang IPRALO, batas yan na hindi nakakasulat na kinikilala ngayon ng IPRALO o Republic Act 371. Ang Republic Act 7160 sa LGU, written laws yan. Pwede natin pag-aralan yan. Pero ang IPRALO, bakit mandatory na mag-attend kayo ng seminar para personal kung ma-impart sa inyo yung batas na hindi nakasulat? Kasi mahirap mo basahin ang batas na hindi nakasulat. Kaya sabi nila, bakit pati mga government agencies natin, i-seminar natin yung IPRALO na yan? Kasi hindi ito nakasulat, mga kapatid. Lahat ng mga Muslim, lahat ng mga NGOs or POs, even government foreign embassies. Kahit taga Supreme Court ka, mag-seminar ka pa rin ng IPRALO. Kasi ang sa Supreme Court, written laws yan, corporate law yan. Pero when it comes to customary law, batas ito na hindi nakasulat, na dapat madinig nyo, maintindihan nyo sa mga taong nitibo na practicing customary law. Practicing customary law is a decision maker. Ito nga kanina, may mga tanong na marami namang dato. Wala namang nangyayari. Totoo yan, maraming dato. Ang totoong dato po, mga kapatid natin, mga Pilipino sa buong Pilipinas, ang totoong dato, decision maker, peacemaker. Hindi yung dato sa Mindanao, magpadato-dato dito sa Rizal, sa Manila. Oo. Ang dato, doon ka lang sa tribo mo. Doon ka, decision maker ka sa tribo mo. Kung Blaan ka, Talaandig ka, or Kaulo ka, hindi na taga Mindanao ka, nandito ka sa Maynila, nandito ka pa sa Cubao, dato ka sa Cubao na. Hindi mo jurisdiction ito. Ito kaya alam ko sa lahat ng mga government agencies, maging particular sa mga dato. Mga dato sa Mindanao, nagpunta dito sa Cubao, nagpunta sa Maynila, bibintang ang ancestralan nila. Ang kahit nitibo ka, hindi ka pwede magbinta ng ancestral domain. May criminal liability ka, pwede kang damputin ngayon yan. Tandaan nyo yan. So, hindi kayo kinakampihan ko kayo na nitibo kayo, nagbibinta kayo. Christian, Muslim o nitibo ka, Pilipino ka, bawal magbinta ng ancestralan. Ang nagbili at nagbinta, kahit nitibo ka pa, may criminal liability ka, kaya nagugulo ang tribo natin eh. Pira-pira lang. Kaya pinapaintindi natin ngayon sa information dissemination, yung karapatan mo. Hindi yung karapatan mo, nibinta mo ang ancestralan mo. Kaya kami sa Mindanao, sa totoo lang, ayaw kami pag-aralin. Bakit? Pagka nag-aralan na kami, binibinta na namin ang ancestralan namin, binibinta namin mga kayamanan namin. Na ang mga ginto, hindi pwede ibenta yan. Dahil dugo ng ninuno na po natin yan. At tingnan mo, lahat na nakinabang ng ginto. Ngayon, ang mga kaluluwa nila nakabartoli na. Kawawa sila. Kaya kawawa din ang mga anak, mga apo. Kasi bloodline yan. Susumpain tayo niyan. Kaya ngayon, wala nang printing of currency kung may gold backup ka. Wala nang gold backup ngayon. Tapos na po ang kontrata ni President Marcos niyan. 1985 hanggang 2005. Wala na po. Ni nga interes ng kayamanan natin, walang nabalik sa atin. Kaya po, unless na noon, pwede ka mag-printing of currency kung
nakakomply ka ng Basel 3 and 4, gold backup yan. Ngayon, wala nang gold backup. Wala nang gold backup. Magkaroon ka ng printing ng currency mo kung ipasok mo ang pera mo sa humanitarian. Ang humanitarian, hindi lang sa Pilipinas, buong daigdig yan. Ibig sabihin, ibalik natin sa Panginoon, kay Allah, ang kayamanan natin. After 1 year, 1 day, magkakaroon, times 2, times 3 ang pera mo. Bakit po? Yung pera ng humanitarian, iyon ang ibabayad natin. Example nitong sa Kappa Ministry International. Alam nyo, ako nakipaglaban yan. Ang sabi ko, lalabanan ko kayo, tutulungan ko kayo, pero isaulin yung pera ng tribo. Pero nalabanan kayo, naka-operate kayo. 1 year, hindi nyo binalik ang pera. Hindi na sa ko. Pero ngayon, isauli ni Pastor Apolinario ang pera, hindi. Sinabi ko noon sa inyo, ako magsasauli. Saan ko kukunin ang pera? Sa humanitarian. Ayun, maliwanag. Hindi pera ko yan, wala akong pera. Gasolina nga, wala nga ako eh. Pero ang pera sa humanitarian, pera ng ating Panginoong Diyos, pera ng Allah. So kayong nabiktima ng mga scam na yan, ano lang yung resibo nyo. Pero unang tutulungan ko yung membro sa Kappa Ministry kasi ang daming tribo, ang daming Muslim biktima dyan. Napakarami, Gob, ang nagpapakalat ng mga account. Yung mga napapansin ko, mga biktima din yun. Yun, nabanggit mo kanina, yung Cubao. Yan nga tinaguri ang Cubao University. Ang transactions ay talagang laging nandiyan. Kaya ang dami ring nabibiktima. Napapansin ko nga, maraming mga katutubo natin na umiikot diyan. Nagpakilala silang dato. Pero ano ang nangyari? Bakit nandiyan na sila ngayon nakikipag-transact diyan sa Cubao? Kasi dito sa Cubao, yung mga natibo na hindi makadesisyon ng problema, mga tamad yan, Kuya Arman. Yun, no? Totoong natibo yan. Doon yan sa ancestral nila, ancestral domain nila. Yung leader nila, yun ang makipaglaban, yun ang tutulong sa kanila. Itong mga leader nito na natibo na punta daw dito sa Manila, mga tamad yan, salungat yan sa kanilang babaylan, sa kanilang mga dato. Hindi nakikinig yan. Nagbibinta pa ng mga lupa, ancestralan. Kaya mag-ingat-ingat kayo kasi mayroon ng grupo ngayon na huhulihin, magdadala ng ibibintang ancestralan. Kahit sa gobyerno ka pa, damputin ka niyan. Ito kasi, kaya iniano natin ang karapatan natin. Hindi kay katutubo tayo, tribo tayo, na pwede natin magbinta ng ancestralan, ancestral domain. Kahit nga mga DNR, hindi pwede magmina na walang tinatawag na free, prior, informed consent sa tribe. Hindi rin sila pwede magbinta ng ginto na walang pahintulot ng tribo. Pero ang magbibigay po ng pahintulot sa tribo, yung dato na decision maker. Yung dato na decision maker. Hindi yung dato na lasinggo. Hindi yung dato na maganda lang sa uniforme. Hindi yung dato na politiko. Isipin mo, kami sa Mindanao, pasensya, hindi ako po nahiya magsabi. Isipin mo, dato, nagkapgo siya, nagsundalo siya. Dato, magkapgo ka, dapat ang dato, sinasaluduhan ng military yan. Ang dato, kasi ang dato, decision maker. Batas Batas yan. Di ba? Dito, ang dato, nagkapgo, nagsundalo, sarhinto siya, sumasaludo siya sa mga colonel, mga opisyal, sa mga general. Kahit general ka. Yan ang nangyari noon sa akin dito sa Campo Aguinaldo. Alam nila na, lalo na nagdeklara ako na gobernador ako. So, wala nang lalapit sa akin. Kasi may massage clinic kami dyan sa Campo Aguinaldo. Wala nang magpamasad sa akin kasi gobernador pa ako, dato pa. Nung nalaman. Yun lang. Wala nang pamasad kasi ang laki ng respeto nila dahil ang dato ka, pagka dato ka sa tribo, decision maker ka, peacemaker ka. Respetado. Yun eh. Katulad ngayon, kaya na-impart natin yung seminar or information dissemination po sa lahat ng barangay, municipal at saka provincial. Magkalat na po ito ngayon buong Pilipinas. Hindi pwedeng hindi kayo mag-attend ng seminar. For you to know na itong batas pala nito, kailangan ng mag-seminar ka kasi batas ito na hindi nakasulat. So napakahalaga. Napakahalaga.
Ngayon, kung di kayo mag-attend, wala kayong certificate of nasa seminar, wala ka, hindi. At So, saka, okay. lahat po, Kuya Arman, ang hindi mag-attend ng, hindi ko pwede i-consider sa mga meeting, sa tribo, o kahit sa government sila, hindi ko consider yan. Kasi, batas ito na hindi nakasulat, na dapat maintindihan ng government offices, kahit Supreme Court ka pa, kahit Department of Justice ka pa, kahit taga-Malacanang ka pa, o kahit foreign countries ka na nandito ka sa Pilipinas, kailangan maintindihan mo ang custom and tradition. Ang custom and tradition, ang dato dyan, decision maker and a peacemaker. Katulad sa Muslim, sa kapatid natin sa Islam. Ang dato sa masjid, decision maker yan. Decision maker yan. Nung nagbalik Islam nga ako, nung sinabi ng ibang mga ustads na, ay bawal magbalik Islam pagka Ramadan. Pero sinabi nung dato doon sa Davao, walang Ramadan, basta kailangan ni Allah. Sabi nung dato. So ganito, pinapaliwanag po natin ito, kasi hindi pwede na maging, hindi natin maintindihan ito, kasi iniintindi natin yung legality ng personal natin. Tama mo. Na hindi yung sabi, hindi ko alam yan. Yung bang alam mo ang iyong karapatan. Kaya mga kaibigan, ito nga, pinapasimulan na namin ang pagbibigay ng informasyon sa mga bawat barangay. Nung mga nakaraan, nasa part kami na ang Pampanga dahil tuloy-tuloy sinisikap namin na mabigyan ng informations, disseminations ang ating mga kababayang mga katutubo at marami pa ba? Ang plano namin ni Gob ay bawat barangay ito ay magkakandak tayo ng informations disseminations at makikipag-ugnayan lang kayo sa amin at i-schedule natin kung kailan kayo nais nga magpapa-seminar at open naman kami ni Gob at para mahigit na malalaman natin ang ating karapatan dahil napakahalaga yon na kailangan ay taas noo tayo kahit kanino. Kung alam mo ang iyong karapatan, gamitin natin ang ating mga certifications para dahil kami magpapaseminar kami and then pagkatapos ng seminar ay magkakapagaluban namin kayo ng isang certifications na katunayan na kayo po ay nag-attend sa ating paseminar. Totoo yan ko, Herman, kasi magkakaroon tayo ng development natin sa ancestral land, ancestral domain all over the country. O public land, magkaroon tayo ng development. May kausap na tayo na magde-develop, magpifinance nito. Okay. Pero kahit government official ka pa na wala kang certificate of attendance na kapag seminar ka ng IPRA, hindi kita i-consider sa meeting. Ayun, narinig na ninyo. Kahit foreign ambassador ka pa, hindi kita i-consider na mag-attend ka ng meeting unless nakapag-seminar ka ng IPRA law. Custom and tradition. Kaya nakalagay doon to all government agencies, to all foreign embassies, to NGOs or PAOs or religious group or iba-ibang organization po sa atin dito. Kasi ginagawa po natin ito kasi pagpunta pa lang sa meeting, sabihin, hindi ko man alam yung IPRA law. Ignorance of the law excuses no one. Ano ba? Iyon, no? Ha? And no one is above the law. Tama. Pero No kung one's above the law. ang corporate law po, yung nakasulat, 01-4, 4136, gumaganyan. mga tipo. Nakasulat yan yung sa Supreme Court, corporate law yan. Ang sa customary law, batas po na hindi nakasulat. Yung sa Supreme Court, pwede natin pag-awayan. Pwede ka manalo, pwede rin ako talo, pwede ako manalo, pwede ka rin talo. Tama. Kasi corporate law yan. Pero sa customary law, lagi tayong panalo kung malalaman natin itong custom and tradition. Kasi itong custom and tradition, pang-gobyerno ito ng ating Panginoon Diyos sa unang panahon, pang-gobyerno ni Allah, na iniwan sa ating mga ninuno sa mga apo natin, na supersede ngayon ng IPRA Law o Republic Act 8371. Lahat naman ito sa atin. Pero pagka sinabi natin na hindi ko alam yan, marunong ka bumasa o hindi mo pwede sabihin hindi mo alam yan. Kasi custom and tradition, ugali nating Pilipino,
ugali ng ating mga ninuno, ugali ng ating maapo. Imposible naman yan ang ugali ng magulang mo, hindi mo alam. Kailangan ko pa ituro yan. Pero through seminar natin sa information dissemination sa IPRA, Malaking bagay. from barangay, municipal, provincial, at sa lahat ng mga government agencies, sa lahat ng mga NGOs, POs, organization, or religious group, lahat po tayo. Kasi pagdating ng panahon, pagdating ng development sa ancestral land, kasi wala ng gold backup ngayon. Hindi na pwedeng True humanitarian na. through humanitarian. Pero malaman ko na matulungan iyong pamilya mo, matulungan iyong tribo mo, matulungan iyong probinsya mo, kasi nag-seminar ka ng Ifralo. May pirma ako dyan. So, hindi pwede na wala akong pirma, nag-attend kayo. Anong probinsya, anong barangay nakalagay doon. So, kung mayroon tayong development sa ancestral land, kayo lang ang pwede makapag-participate. Kasi alam nyo ang customary law. Hindi na, kahit alam nyo ang Supreme Court na batas. Iba pa rin ito. Iba ito. Iba ito. Walang development sa ancestral land all over the country without seminar dito sa Ipralo. Tandaan nyo yan. So mahalaga kababayan, na napakahalaga mag-attend kayo ng seminar. Hindi po pwedeng magpatumpik-tumpik tayo, magpa-schedule tayo kung saan man ang mga lugar na kayo ay pwede tayong magkakandak ng seminar. So, importante yun para malalaman natin ang ating karapatan. Kaya, panawagan ko sa inyo, kung sino man ang nais nga magpapaseminar, saan mang barangay ang nasasakupan ninyo, Metro Maynila o outside Metro Maynila. O religious handa group. kami. Religious group. Religious group o importante yan, nga napakahalaga yan. Aabutin namin kayo sa tama at sa takdang araw, oras, makarating kami sa inyo pa. Napakahalaga yan na tuloy-tuloy natin ihayag ito. Informations, disseminations ito about IPRA law ang aming pinag-usapan ngayon dito. Karapatan natin ng bilang isang mamamayan. Unahin natin ang NCR o Region 1 ko. Unahin natin ang NCR, Region 1 at sunod-sunod na yon, mga region by region na ang aming tatahakin ngayon. At tuloy-tuloy naman ang aming pag-i-air dito every Monday alas 2 hanggang alas 4. Napakahalaga yon nga lagi ninyo namang subaybayan ang aming tandem ni Gob at kasama na rin namin ang aming mga kasamahan nga nandito rin sa loob ng studio. At importante yon mga kababayan, higit nating maunawaan ang ating karapatan dahil ang tao ngayon nalilito na. Para bang ang dating ngayon, ano ba naman ang pag-asa? Ano bang nag-antay sa amin dito? Naligalig ang tao ngayon sa ating kasulukuyang sistema ng ating panggobyerno. Kaya napakahalaga yon na lagi natin itong pakatandaan na ang aming programa dito ay para mabuksan ang inyong unawa, kaisipan, enlightenment ito, para alam ninyo ang inyong karapatan. Kagaya na sinasabi ko sa inyo na ang ating bayan napahamak ng dahil na rin sa kamangmangan. So, nasa Biblia yon. Kaya napakahalaga nga maging matalino tayo ngayon. Hindi po pwedeng sabihin natin na wala tayong pinag-aralan. Nako, sabi nga ni Gob kanina, ignorance of law, no? Excuses no one. Excuses no one's. Hindi po pwede yan. Marunong ka bumasa o hindi. Hindi ka man marunong bumasa, alam mo ang iyong karapatan. Nandito kami para magpapaliwanag sa inyong mga karapatan. So, Kuya Arman, pakibasa nga po yung yung information dissemination natin at saka yung form. So nandito sa atin yung ito yung ating mga kailangan maiintindihan. Mayroon na tayong sinasabi mga advisory natin dito, Global Humanitarian Mission, Tribal Affairs. So ito po ay napakahalaga yon to all government agencies in the Philippines, all foreign embassies, judicial, civic organizations, NGOs, religious group, to avoid lapses of IPRA law. So ito ay kailangan natin itong pag-usapang mabuti na hindi po pwede na baliwalain natin ito.
Kaya kami ay tuloy-tuloy nga magakandak ng seminar sa inyo at nawa ay lagi lang ninyong subasubaybayan ang itong ating mga programa para sa gayon ay malalaman natin ang ating karapatan. Kaya ang ating naka-schedule na mga paseminar, inuuna lang muna namin ang part ng Pampanga at nung nakaraan napagawi kami roon sa lugar ng o nga pala Gob, yung sinupuan na Maharlika Empire, tribal, kailangan natin marating uli ngayon doon. Lalo na kay Tatay Maestro Domingo. At salamat naman nga kami ay nakarating dyan. At schedule ulit natin, mayroon na tayong naka-schedule kung paano natin sila abutin. At yung ating mga kasama doon, sila si Edwin Tubal, siya po yung Secretary General, si Tata at saka yung iba pang mga marshal natin doon. At mahalaga yon nga magkaroon tayo ng ugnayan sa kanila. Tuloy-tuloy lang natin ito ang ating programa. Okay, sa ating mga kababayan at mahalaga yon na tuloy-tuloy lang kayo magikinig dito sa ating programa. Gob? Pagbati sa marami palang Mulawin Eagle, KBM, God bless po. At Nilda Cinco, good afternoon po. Thank you po. Wesley Salibad, watching to your program, Dato Governor General Higawan. I love to her for your topic. Aprilo, mabuhay po kayo, Bishop Wesley Salibad. Wilma de la Cruz. Shout out ang lahat ng ingat po tayo ha. Sino ito? Wana Buisan. Magandang hapon po, mabuhay po. Mabuhay po kayo, mga madam, mga sir, sa inyong pagsusubaybay dito sa aming programa. Marami tayong tatalakayin dito dahil ang tao ngayon ligalig na sa ating kapanahonan ngayon. Hindi nila alam ang kanilang karapatan. Kasama ni Tatay Domingo, sila si Richie Vidal, watching daw. Ando, nakasubaybay. Wilma de la Cruz. Si Maestro Tatay Domingo, Santiago. Sir Gabriel. Muhammad Muhammad Pangulima. Lalo na yung sumundo sa atin, yung mga martial nila, talagang hindi tayo pinapabayaan Redentor Oro. Mga Oro family ay talaga naman batikan ng mga komentarista yan. Go. Okay. At sa lahat ng mga taga San Juan, bagbati namin sa inyo. Doon yun. Naira di Banaran. Salamat po. Okay. So marami tayong mga Rowena Pistolanti, watching from yung Mark Rabin Kanyiti. Marami po. Sunod na po. So salamat naman sa inyong mga pagsubaybay dito sa ating programa. Importante ito nga magkakaroon kayo ng awareness, kaalaman, na hindi tayo pwedeng mapaglalangan sa mga natin. Hello. Mga kababayan natin, lalo na ngayon medyo pahirap pa naman ang ating sitwasyon ngayon. Marami ang mga naligalig na kaya ang mga tao ngayon sa sitwasyon. Kaya minsan pinakiramdaman ko habang ako ay tumatakbo kanina, Gob, mukhang okay naman. Wala pa naman akong napapansing unusual. Walang kakaibang pangyayari. Pero mag-ingat pa rin tayo. Kaya lagi nating pagkatandaan, ingat lagi tayo sa ating biyahe. At huwag kalimutan ang laging manalangin sa ating may kapal para tayo ay bigyan ng gabay, patnubay sa ating mga lahat na mga ginagawa. Kasi napakahalaga na mayroon tayong mga gagawin na paghahanda. Okay,
Muli ay mamaya-maya ay tayo muna ay magpapakilala sa ating himpilan at pagbalik natin mamaya ay marami pa tayong tatalakayin. Papakilala mo natin ang ating himpilan. Okay. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, muli. Issue ng bayan. Civil Code issue, napakahalaga nating talakayin ngayon at marami ng mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. Kaya relax lang mga kababayan, nandito naman tayo ay tuloy-tuloy naman ang aming pag-antabay, subaybay kung anong galaw ng ating gobyerno ngayon. Peaceful pa naman. Wala pa naman akong naririnig na mga balibalita dyan. Mga balibalita lang yon. Pero ang mahalaga, tuloy ang buhay, tuloy ang hanap buhay. Huwag kayong magpapalinlang sapagkat napakapalad nga natin, nandito tayo sa ating bayan. Napakapalad natin, alam ba ninyo ang ating inupuan? Kung alam lang ninyo ang ating hinigaan, ginto ang ilalim na ito. Sapagkat ito yung napakamaksaysayang bayan, ang ating mga ninuno, sila na ang naunang nagpapakilala sa atin. May mga kwento ang ating bayan kung paano ang pagkasunod-sunod. Marahil ang alam lang ninyo ngayon ay Pilipinas, pero mayroon pang malalim na dahilan. Mayroon pang malalim na pinagmulan mula sa pagiging Pilipinas ngayon nung tayo ay binansagan tayo ni King Philip II noong 1500. Hanggang doon lang ang ating historiador kaya ang bayan putol ang kanilang kasaysayan. Pero sa maniwala kayo at bago ito nagiging Pilipinas ay mapayapa ang ating buhay nung araw, ating mga ninuno. Maharlika tayo nung panahon na yun. Dalawa na ngang hari ng Maharlika. Maharlikan Empire tayo dito Dalawa na ang nagdaang hari. Bago si King Bernardo del Carpio, may nauna pa noon, yung pangalawa ay si King Jamalul Muhammad Kiram. Ay dapat ang mga yan, ating mga ninuno ay mabigyan natin ng hustisya sapagkat sila ay sumisigaw ngayon ng hustisya. Sino ang makatulong sa kanila kung hindi tayong buhay? Kaya ang aming pinag-usapan dito ni Governor Higyawan, napakahalaga nito dahil hustisya po ito ang ating pag-uusapan ngayon para alam natin ang ating sarili. Alam natin ang ating pinanggalingan bago tayo nagiging Maharlika. Operians tayo, lupain ito ng Havila, ito yung imperyo na ito ng Lemuria nung panahon na yon. Mayroon tayong mga patunay dyan, mayroon tayong mga libro dyan na pagdating ng araw, ito ay aking ipapaliwanag sa inyo. Kasi napakahalaga yon na ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makarating sa kanyang paroronan. Tanong ko nga sa inyo,
Kilala natin si Rizal, every pambansang bayani natin. Tuwing December 30, pinagdiwang natin siya sa kanyang kaarawan ng kanyang pagbaril sa Lunita. May tanong ako sa inyo mga kababayan, alam ba ninyo talaga? Batid ba ninyo sa inyong puso't isipan ang ginawa ni Rizal nung sa panahon na yan? Mismong si Rizal ang nagsabi na ito'y land of Eden. Yung nandyan yun sa ultimo adios, last farewell ni Doc Jose Rizal. Nga talagang pinatunayan na ito yung Eden. Kaya lang ang ating mga hindi dead man ang iba Hindi na sila naniniwala, nagkisyo ganon. Mahalaga yon nga balik muna tayo sa ating kasaysayan. Pagdating ng araw, mayroon kaming segment dito nga portion na pagbalik tanaw ng ating nakaraan. Sapagkat yun naman talagang ang ating totoong pinanggalingan. Ito ay lupain ito ng Maharlika, ito ay mga royal blood ito ng mga panahon na kaya lang nasakop tayo ng mga kanluranin, kaya tayo tuloy ngayon ay nagkagulo-gulo na. Iba-iba na ang prinsipyo bawat isa. Kumbaga, yung ating pagka-colonial mentalidad ngayon wala na tayong pagkakaisa. Kaya kami ay sinikap namin ni Gob para paghugpungin uli natin ang ating mga kababayan. Kailangan maintindihan nila ang kanilang karapatan kung sino sila at ano ang kanilang nakaraan. Gob. Tama yan, Kuya Arman, kasi bigyan natin ng diin din yung history na yan kasi, para pinagtibay ngayon yun ang batas ng Republic Act 8371 dahil may mga dokumento tayo dyan na makasuporta. Kasi ang batas kasi sa IPRA, batas hindi nakasulat. Pero mayroon palang nakasulat ang mga kasaysayan ng ating mga ninuno, lalo na sa naghari noong unang panahon dito sa Pilipinas, na tinatawag natin Pilipinas na Maharlika pala ito noon. Ito napakalaking bagay din yung history niya na tayo pala mismo si Amang Dr. Jose Rizal na sinabi niya na napakaganda po ng bansa natin. Pinatunayan ni Rizal yan. At hindi biro ang sinabi ni Amang Dr. Jose Rizal, hindi rin biro ang mga kasaysayan ng ating mga apo, mga ninuno natin. Simula pa pala kay Adan at iba, may nandyan sunod-sunod kasaysayan. Na final po itong kasaysayan nito ng Presidente Ferdinand Idralin Marcos po yan. Na final po yan. Kung may mga dinigman kayo po ng mga salita na hindi maganda sa Presidente Marcos, lahat naman ng Presidente talaga sa totoo lang pinagralihan. Aywan ko kung sinong Presidente na gusto natin. Hanggang sa alam ko from President Marcos hanggang ngayon, pinagraralihan natin. Pero kasi nagrally po tayo, ito na nga po isang dahilan bakit po natin ini-enforce ang information dissemination sa IPRA. Kasi hindi natin naintindihan sarili natin. Pagka irresponsable pala tayo, irresponsable din ang presidente natin. Pagka responsable po tayo, naintindihan natin ang karapatan natin, huwag tayo matakot. Ang takot kasi natin, dahil hindi natin naintindihan ang karapatan natin sa constitutional rights natin, at saka lalo na ngayon sa indigenous rights na hindi nakasulat, hindi natin naintindihan, kaya nagrereklamo po tayo. Kung naintindihan natin, maging responsable po tayo sa constitutional rights natin, sa indigenous rights natin as per IPRA law. Kaya nga po, nagsikap kami ngayon, itong grupo namin ngayon, nagsikap kami kahit wala kaming kapital, wala kaming panggasto. Pero to serve God, hindi man kailangan to serve government or to serve God, hindi man natin kailangan ng pira. Diba? Tulong-tulong lang ito sa amin. Kahit dito sa CCN Filipino Views na ginagamit natin na radio station, tulong din ito sila. Yes. Nagsisikap din sila. Pero itong ginagawa po namin, huwag kayo masaktan. Ang masasaktan lang nito, Kuya Arman, ang mga taong illegal. Pero yung mga tao na legal, natutuwain sila kasi mabigyan sila ng hustisya. Mga taong illegal, ha? O illegal ang masasaktan dito, ang magagalit. Oo.
Pero yung mga taong legal, ay matutuwa sila because matutuwa sila, matututo oh, sila, matututo matutuwa sila. Oo. Na mayroon na palang hustisya tayo. Sabi ko nga, itong trabaho natin, evangelist tayo ng Justice. justice. Oh. Nakarinig na ba kayo ng evangelist ng justice? Oh. Oo nga. no? Kahit Supreme Court Justice, hindi pwede maging evangelist yan sa justice. Oo. Oh, kasi yung decision nila sa corporate law, written laws yan. Tayo, unwritten laws tayo, Kuya Arman. Tama. Oh, but the practice of custom and tradition is a decision maker and a peacemaker kasi na-supersede ang judiciary, legislative, executive natin. Ang gobyerno natin ngayon purely administrative na lang. Yan ang pinapaintindi natin kasi ang problema natin, barangay pa lang, takot na tayo. Barangay pa lang. Na ang barangay pala, nasa konstitusyon na mag-assist lang sa atin, magproteksyon lang sa atin. Pero ang desisyon, tayong katutubo, tayong tribo, as per IPRA. Yes. Oo. Ito nga ang pinapaseminar natin na lalo na yung ano natin sa Bulacan, na takot daw sa barangay. Takot sa barangay. Mandatory ito, matatakot ka. Oh. Batas ito, hindi ito organisasyon. Batas po ito, mandatory na malaman nyo kung ano itong custom and tradition, ano itong IPRA law. Sa written laws, itong sa corporate law, pag-aralan natin yan, madali pag-aralan yan. Pwede tayo magdebate kasi pwede natin basahin. Pero ang custom and tradition na panggobyerno ni Allah, Ibang usapan. panggobyerno ng Panginoong Diyos sa unang panahon, ibang usapan yan. Unwritten Pero, dun decision maker tayo, Yes. Kuya Arman. Decision maker tayo. Decision maker tayo and a peacemaker tayo. Kaya ako natutuwa ako sa mga kapatid nating Islamic countries, mga Muslim nating kapatid. Sa totoo, decision maker yan sila. Kaso lang, pinasukan sila ng mga rebelde para guluhin ang kanilang paniwala kay Allah. Ginugulo, binabaril yung kanilang mga masjid. Hindi na makatao yan. Those are injustices. At saka ang Muslim din sa Mindanao, hindi nagsurrender yan kanino mang intruder sa Pilipinas. Pero mamintik at gibain pa mga masjid nila, tuloy pa rin sila kay Allah. Pero tayong Christian o sa mga tribo, wala talaga. Kasi hindi na tayo nakikinig sa leader natin. Whereas sa mga masjid dyan, may mga dato yan. Yung mga dato sa masjid, decision maker yan. Walang kibo yan. Oh. Lahat ng masjid nila may dato yan. May mga imam, mga ustads, pero ang supreme dyan, yung dato dyan. Kaya sa mga kapatid nating Muslim, sa buong Mindanao, kayo ang instrumento ng Islamic countries. Tuloy ang ano nyo kay Allah. Tama At yun. nandyan ang IPRA para magpatuloy ang panggobyerno ni Allah since time immemorial. I-practice nyo yan. Yeah. Kasi Maguindanao, Marawi hanggang papuntang Basilan, Tawi-Tawi, Hulo. Nagsimula ang panggobyerno natin sa Islam dyan sa Hulo. Hindi na mababago yan. Kahit kahit pa barilin nyo, sunugin yung Hulo, tuloy pa rin ang gobyerno ni Allah dyan. Sila Raha Sulaiman, ay nako, ang laking papel na ginagampanan nung panahon noon. Sila ang kaharian na hindi nagsurrender. Tama. Hanggang ngayon, hindi gaya sa atin, sa tribo, pero mayroon din tribo sa Mindanao na hindi talaga nagsurrender. Naman, nandoon pa rin, nanatili pa rin yung kanilang katapatan. Pero yung iba, ibang tribo nagsurrender na, lalo na kung walang almusal, tanghalian, hapunan, mapupunta niyan sa mga politiko, ganyan, mga relihiyon. Pastilan. Mapakain lang, wala na, ibibigay na ang kanilang karapatan. Kaya ingat po tayo, hindi sa kakampihan ko kayo kasi batas, walang magulang, walang kapatid sa batas, tandaan niyo yan. Kaya ako spokesperson lamang dito spokesperson lang ako sa Administration of Justice sa IPRA. Kaya bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Pero kung gusto mo mabigyan ng hustisya mo, sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Tama, batas naman eh. Kaya napakahalaga yan. Pagka sumunod ka sa batas, sa gobyerno natin, sa ating presidente at sa tribal, sa IPRA, may divine intervention tayo kasi
ang batas natin under sa preamble yan. Oo. Tama ka, Gob. Oo. Napakahalaga yun. Na- Kaya, mga kasamahan natin, ipagbigay alam lang ninyo kung saan ang gusto ninyong lugar tayo magkakandak ng informations, disseminations, ay tuloy-tuloy handa kami nga puntahan kayo para abutin, para maipapaliwanag sa inyo ang mga bagay-bagay na ito. Hindi lang tayo dito sa Telecast at magiging sa mga barangay, bababa kami para imulat ang inyong kamalayan ng inyong malaking karapatan bilang mamamayan dito sa ating bayan, lupang hinirang, dahil noon pa man ay ito yung hinirang na ng ating Diyos, Ama, ang bayang ito. Kaya napakahalaga yon na magsama-sama na tayo, maunawaan natin ang ating mga bawat karapatan, bawat isa. Para sa gayon, taas noo tayo kahit kanino tayo pupunta. So, yun ay mga bagay na itanim natin sa ating puso at isipan. Kaya ito na yung pasimula natin. Tuloy-tuloy ng aming programa para magbigay ng mga informations, dissemination sa bawat lugar at barangay. So, katunayan nga, pinasimulan na namin yan doon sa lugar nila ni Tatay Domingo. At yun na nga, at may mga schedules tayong mga sinusunod doon. At nawa ay sa pagbalik namin ay mas marami pa ang dapat makakaalam sa mga mahalagang talakayan. Kaya kaalaman, napakahalaga nga huwag tayong maiisahan. Sabi ko nga, importante yon nga mamutawi lagi sa ating puso't isipan ang ating karapatan, ang ating sarili para alam natin ang ating direksyon. So, Gob, mahalaga yan ang ating mga programa ay maiintindihan lahat. Kaya kayo, Arman, ito talaga ang pinahalagahan natin. Itong strict compliance of RA 8371, Ipraloob 1997, Administration of Justice, mandatory information and dissemination pursuant to the Philippine Constitution of 1987, Article 12, Section 5, the state, executive, legislative, judiciary branches of government shall promote, assist, and protect the rights of the indigenous cultural communities and indigenous people. At nakalagay dito sa baba, purpose for clean and honest election May 22. Ito po, ginagawa po natin ito, na makonsensya naman tayo sa constitutional rights natin to vote, di ba? Hindi boboto lang ako kasi nabigyan ako ng 500 pesos. Hindi kay boboto ako, nabigyan ako ng bigas. Hindi kay boboto ako dyan kasi natulungan ako sa ospital. Ha? Makonsensya po tayo na itong boto natin ngayon, makonsensya tayo sa iboboto natin na magkaroon tayo ng divine intervention, especially sa indigenous rights. Yung mga apo natin, mga matanda natin, mga babaylan natin, na sila nagsasabi kung sinong iboboto. Bakit? Kasi yung iboboto ng mga babaylan, mga dato natin, yung mananalo, hindi sila boboto ng talo. You know. Ganyan, kaya panahon ni President Marcos. Landslide ang panalo niya, Surigao, Agusan, Davao, Bukidnon, Cotabato, hanggang Basilan yan, landslide na si Presidente Marcos. Bakit? Dahil sa sinangguni ni President Marcos, ang aming mga matatanda, kung karapat-dapat ba siya? Kaya sabi ng lola ko, na landslide ang panalo niya. Totoo naman talaga landslide ang panalo niya. Dahil kinukonsultan niya mga dato sa Muslim, mga dato sa mga tribo, kasi kahit sa pag-asawa, kinukonsulta yun sa mga dato, sa mga elders. Hindi ka basta mag-asawa sa Muslim o sa tribo na hindi mo konsultahin ang mga elders. Matanda. Ibalik natin yung ganong mga kaugalian, Gob. Talagang kasi doon sa dato, doon sa mga elders natin, nang doon tinatawag natin sa Christian na divine intervention. Kahit yung magdasal kami, diretso, yung tawag na ulaging. Ulaging. Nagdasal pa ulit-ulit. Pag nagdasal kami, diretso. Diretso kami nagkipag-usap sa aming magbabaya.
Ganun ang ginagawa namin. Hanggang ngayon, ganyan ang tribo. Ganun din ang ating mga kapatid na Muslim. Yung practice nila, talagang practice na yan noong unang panahon. Ibalik natin yung nakasanayan natin nung araw, no? Yung mga traditional natin custom Oo. dapat talaga Totoo yung man. mga bata nga ngayon hindi na nga marunong magmamano Ano ba nangyari? Lagi na lang naka tuon sa mga cellphone. Ano ba ito nangyari ng ating bayan? Hindi, Ano kasi bang epekto nito? nasa practice po, Kuya Arman yan. Kaya ngayon sa relihiyon, bahala ka kung anong relihiyon mo. Importante, mabigyan mo ng hustisya ang sarili mo. Pagka nabigyan mo ng hustisya ang sarili mo, hindi magandang relihiyon yan, di ba? Mabigyan ng hustisya ang sarili mo. Kasi, Kuya Arman, pagkapanampalataya o kaligtasan, personal po yan. Salvation is personal. Tama. Kasi hindi natin pwede turuan ng tao na ganito reliyon mo kasi dito talaga maliligtas. As I said, salvation is personal. Ito ng panahon ngayon na nabigyan ka ng hustisya dyan sa reliyon mo, di dyan ka, di ba? Nagkagulo-gulo ang mundo dahil sa relihiyon Kasi walang justice, Kuya Arman. Pero kahit anong reliyon mo, kung may hustisya sa iyo, ibig sabihin si Maestro nandyan sa iyo. Si Allah nandyan sa iyo. Kahit ba ang paniwala mo dyan sa bato, kung nabigyan ka naman ng hustisya, na si Maestro pala, nandyan sa bato, di ba? Okay maniwala niyan ni Tibo, mga diwatiro yan, mga taga-bato yan, taga-balite yan. Isipin mo, hindi nila lamang diwa, konsensya ta. Ang tao na wala ng konsensya, wala nang pakialam yan sa mundo. Salita na lang ng salita yan ng hindi maganda. Kaya yan ang pinahiwatig natin. Bakit napaka-importante ang information dissemination natin sa IPRALO? Kasi batas yan na hindi nakasulat. Batas yan na hindi nakasulat. Yan ang anuhan natin na sa pagdating ng panahon, Kuya Arman, kahit taga-gobyerno ka pa, kung di ka maka-attend ng seminar sa IPRA, mandatory pala ito. Mandatory nga yan Kahit embassy ka, hindi ka pwede mag-attend sa mga meeting o mga decision making sa tribe. Kaya tinatawag yan mandatory to all government agencies, NGOs or PAOs or mga foreign embassies. They have to undergo seminar o forum with the indigenous people. Pero yung indigenous people na decision maker, hindi lang yung mga lasinggo na mga dato mag-seminar sa inyo. Malaman mo ang dato, decision maker, sa kanyang lugar mismo. Sila mag-seminar sa inyo. Itong akin, sinabi ko lang nito ngayon, kasi maraming problema tayo sa tribo ngayon, sa gobyerno, na ini-enforce natin ang IPRA that will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong universe, buong daigdig. Kasi batas na ito, natural law ng ating Panginoong Diyos ni Allah, na dapat natin intindihin yung sa unang panahon. Kasi sa unang panahon, isang pamilya lang tayo. Ma-Christian ka man, ma-Muslim ka, ma-Nitibo ka man, o foreigner ka. Isang pamilya lang tayong pinanggalingan. Nagkahiwalay-hiwalay tayo kasi dahil sa paniniwala, sa palataya, o sa mga relihiyon, sa mga organisasyon, nagkagalit-galit tayo, pero babalik tayo sa isang Allah, isang Diyos. That will give justice to him. Kung saan ka nabigyan ng hustisya, doon ka. Kasi hindi tayo mag-usap dito ng NGO ka, gobyerno ka, o relihiyon. Nag-usap tayo ng justice. Ibig sabihin, nabigyan ka ng justice dyan sa Islam, di Muslim, Islam ka, di ba? Nabigyan ka ng justice dyan sa Christian, di Christian ka. Because God is justice. Yan ang pinag-usapan natin. Kasi walang mag-aaway. Ang tagal mo na ang tagal mo na sa relihiyon niya na Christian. Bakit magulo ka? Yung bunganga mo puro paninira sa gobyerno, paninira sa kapwa mo. Kasi kayo ang totoo. Ang totoo, yung may hustisya. Yung pagsalita mo, makabuhay sa kapwa mo. Kahit anong sama ng tao, huwag mong sirain. Lalo ng gobyerno natin. A federal tribal government is a government within the government of the Republic of the Philippines. Mga kapatid, mga magulang, lahat ng Pilipino, pro-government po ang tribal government. Pro-government.
Ang isipin natin, paano natin tulungan ang gobyerno. Hindi yung sisirain natin ang gobyerno. Swerte tayo, Republic of the Philippines pa tayo. Hindi pa tayo nabihag na ibang bansa. Gusto natin magkomunista, gusto natin mag-Amerikano. Hindi dugo daw yan sila, hindi totoong dugo, sabi ng mga apo. Tayong Pilipino ang dugong maharlika, dugo ng Panginoong Diyos. Ang dugo natin ginto sa kaharian, sagrado. Ang Sagrado ginto, Gob, naggagaling yan sa dugo ng ating mga ninuno. Ninuno natin, from God yan. Gold, God yan. Pero it needs justice. Kasi kung wala kang justice, kakainin ka ng ginto, mamamatay ka. Ang kamatayan, walang bayad, yan ang bayad sa kasalanan. Kaya sa mga development natin, Kuya Arman, housing natin, Yes. may hospital, may mga roads, o airport. Pero wala tayong sementeryo, Kuya Arman. I-remind natin lahat buong Pilipinas, Christian, Muslim, Katotobo, wala tayong sementeryo. Bakit? Ang kamatayan, bayad sa kasalanan yan. Bakit ka magkasala? Maganda na bahay mo, maganda na ang hanap buhay natin, wala na mga kriminal, di ba? Wala na mga bisyo dyan sa village natin, sa tirahan natin, libre kuryente, libre tubig, libre bahay na, transportation, libre na tayo. Kaya interest pa lang sa pira natin pala, hindi na natin maubos. Iyan ang pinasok ngayon sa humanitarian. Yun lang. True True humanitarian na. Hindi na yung kanya-kanya. Kaya bakit pa tayo magkanya-kanya? Ang ATM mo, ang debit card mo, ATM mo, binakababa 1 million. Pagka nabawasan ng 100,000, maging 1 million naman yan. Walang pagkaubos. Huwag mo lang ibili ng droga. Yun lang. Huwag mo lang ibili ng barel. Kaya siguradong patay ka. Kaya nakasatellite lahat ng kilos natin sa loob ng monitoring. Kaya lang pakiusap ko sa lahat. Ito lang pakiusap ko sa lahat ng mga kasamahan natin sa federal tribal government. Maging honest po tayo. Kasi magkaroon na tayo ng divine intervention. Ito na nga. Ito na. Simula Kasi na. kung irresponsible tayo, itong kayamanan na ito, hindi bibigay ni Allah, hindi bibigay ng Panginoong Diyos yan. Kasi kunting pira lang, napakayabang na natin. Kunting posisyon na lang, napakayabang na natin. Hindi ganun, di ba? Kaya yun ang pinapasalamatan ko sa lahat sa atin ngayon, na we are the evangelist of justice. Yun, no? We are the evangelist of justice. Ibanghilista ng hustisya. Hustisya. Oo. Kasi pagka nanalo ka sa korte, may kasalanan ka o wala, nanalo ka sa korte, sangko sa langit, hanggang langit ang pasalamat mo. Sangko sa langit, ang kalipay. Buhigyaw Oh, ka sa kalipay. Kaya pala, kasi sabi, higyawan, kaya sabi ng iba, aba, loko-loko yung judge na yan, bakit nanalo yan? Siya ang pumatay ng kapatid ko, tapos yan nanalo. Baka binayaran yung judge na yan, papatay nga natin yung judge na yan. Pero pala, sa justice, bakit pinatay yung kapatid niya o sino ang pinatay ng tao na yan? May dahilan. May dahilan. May kasalanan sa tribo. Yun. May kasalanan sa custom and tradition. Ay ngayon, pag judge na yan, papasok man ang espiritu sa judge na yung nakapatay, yun ang manalo, yung namatay, talo. Kasi ang kamatayan, bayad pala sa kasalanan. Yun lang. Talaga naman. Di ba? Simple. Di ba? Simple lang, di ba? Bakit ka namatay? Bayad sa kasalanan yan. Kaya sabihin niya, papatay natin na yung judge, luko-luko yan. Binayaran siguro yan, kaya nanalo yung nakapatay, di ba? Ay pala, sa Biblia pa lang, sinabi na ang kamatayan, bayad sa kasalanan. At napunta rito ang ating Panginoon, hindi sa mga mabubuti, kung hindi sa mga makasalanan. Dinigtas na tayo ng Panginoong Jesucristo, pero gusto pa rin natin magpapako sa krus. Gusto pa rin natin magpakamatay. Maraming tao na dinig ko, ang ganda-ganda ng bahay, sa pamilya niya. Gusto magbigti kasi lockdown daw, walang makain, gano'n sira negosyo. Diyos, sabi ko, Diyos ko. Yung iba nga, tinamaan ng bagyo, nagpapasalamat pa sa Diyos, walang bahay na, wala na makain, nagpupuri pa rin sa Diyos. Tingnan mo, acceptance of reality. Katulad ng Surigao. Ang Surigao, grabe ang bagyo dyan. Ang daming nagalit. Pero ngayon tumawag na ang mag-develop ng housing sa Surigao.
babaguhin lahat ng bahay kasi yung mga bahay nila, mga luma na. Kaya pala Ang binagyo yun para baguhin binagyo, lahat. babagyan sila. Mm. Oh. Binagyo yan kasi yung bahay nyo dyan, Surigao, Dinagat, papalitan ng bago. Yung sinabi ko noon, 5 million, mababa ang 5 million isang bahay. Pariho-pariho, mayaman, mahirap, pariho-pariho bahay. At Yun ito ang na. tinawag sa akin kahapon ng isang At araw. ito na yun eh, numpisa na Kahapon natin ba eh. yun? Tinawag sa akin ng funder natin. Oo. Gob, saan bang ready mo na dokumento na pwede natin ipasok dito sa funding nito? Okay. Oo. Ayun, sumagot Sabi na. ko, mayroon. Hmm. May ano ito, notice to proceed. Pagka ito ang gasto nito, more than 3 million na paggawa ng mga plano, lahat yan. Pati mayor's permit, DNR, lahat, kompleto na yan. Kaya may notice award na. Nakaprogram na pala ito noon. Oo. Itutuloy na lang ngayon. Ito tuloy na lang ngayon. True humanitarian. True humanitarian. Itong hinanap sa akin kahapon, wala man akong naisip kundi yung sa Dinagat. Oo. Na yan ang kumpleto kong dokumento. Kaya nagkagasto-gasto ko sa bangko kasi yung funder, yung pera daw nasa bangko na kailan magbayad ako ng bank charges. Kaya nagkagasto-gasto din ako. Oo. Pero awa din ng Panginoon. Mayroon palang taong Mayroon talagang right timing. right time, right. May Oo. tamang panahon para Kahit doon. ako minsan nawawala na akong pag-asa, pero dahil kay Allah, Buhay, dahil sa Panginoong pag-asa. Diyos, na binigyan ako ng ano ngayon, Wisdom. at saka napakaganda. Parang nasa korte din rin ako, nanalo ako ng kaso. Glory to God, Allah. Alaga naman. Di ba? Purihin. Di ba? Napakahalaga yun na ano. Ibig sabihin naka-prepared na yan. Oo. Ito pa. Sino ang mga ating kukunin nga magde-develop niyan? Foreign. Sa- Ang developer po nito, although may developer tayo niya na contractor, Okay. ang usapan namin ng funder, ang contractor nito foreigner. Bakit po? Pagka natapos nila ang housing or ano Naku, mang usapang development ito, ha? Oo. Okay. Pagka natapos turnkey po, pagka natapos nila pagtrabaho, tsaka bayaran, pero nakaready ng funds nila. backup. Yung pambayad, ano, yung Ibang funder, bansa. ano. Okay. Doon din sila bayaran sa ibang bansa, hindi dito. Yung pera niya nagagastusin dito nila, whatever magasto nila katulad nung sa Dinagat, ano yan 24 billion pesos yan. Kaso lang 2 years ago na yan, siyempre tumaas na mga presyo, baka maabutin ng mga 30 billion. Pero walang problema yan kasi sagot man yan ng natin. Yung pera na ipapasok ng foreign contractor, after 1 year, 1 day, times 2 ang pera nila. Kung halimbawa yung project, niya naabutin ng 30 billion pesos, maging 60 billion ang ibabayad ng ating funder sa contractor. Uy. Kaya ang Pilipino, subcontractor na lang. Pero dahil itong kakontrata ko nito ng project nito, yung Pilipino, sila na mag-usap ng funder. Ganun. Oo. So, May foreign contractor pero siya na mag-manage din itong construction nito kasi may kontrata kami. So ito ang napakaganda kasi bago bayaran ng funder natin, tapos na. Pagka turnover na tapos na, tsaka babayaran ng funder. Pero ang pera nila, halimbawa gumastos sila ng 30 billion, maging 60 billion ibayad ng ating funder. Nasa contract agreement yan. Kasi ang pirang ibabayad niyan, true humanitarian na. Kaya doon sa 70% na natin, doon kukunin ng pambayad doon. So, yan ang in-announce ko lahat ngayon. Kung hindi niyo ipasok ang pera niyo sa humanitarian, hindi kayo makapag-print ng currencies niyo. Tandaan niyo yan. so true humanitarian talaga. Para True makaprint humanitarian. out tayo ng currency natin. So, nakakalungkot nga. Alam naman natin na ang umiiral na pera sa mundo, kasulukuyan, ito yung $50 itong umiiral. At ngayon, medyo naglalaps na ngayon yan, Gob. Ito naman ngayon, ang pag nagpaprenta tayo ng pera, kailangan may gold backup na tayo. So, ang development natin, true humanitarian na rin tayo. Kaya- At yung ating palang mga kontraktor, matutupad yung sinasabi sa Bible na
ang mga taga-ibang bansa na siya naman ang magtatrabaho dito sa atin. Siya naman ang siya naman ang magtatrabaho. Ngayon ay ang mga OFW natin ay minsan hindi lang minsan, madalas nakakaranas ng mga kahirapan sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuan, maging sa Middle East at alinmang bahagi ng panig ng ating mundo. Nakakalungkot. Ito na bang panahon, hudyat na ito, na ang ating mga kababayan ay magbabalik na at babalik na yan dito sa ating lupang sinilangan? Kaya po, panawagan ko po sa buong Surigao del Norte, Okay? ang kompleto po ang papilis dyan para sa humanitarian housing development natin. Sunod-sunod na po yan. Pero mauna muna yung sa Dinagat, sa Robinian Farm. Yun ang mauna yan po. Tapos, yung ibang po, huwag kayo mag-ano kasi yung bagyong tumama sa inyo, hindi man lang Robinian ang tinamaan, hindi lang PBM ang tinamaan. Lahat kayo tinamaan ng bagyo Odette. Oo, yung bagyong Odette ay grabe. Kaya walang pili. At saka i-remind ko rin kayo sa noon, kita ka first na pagkita namin ni Master Benji, Master Beniclio the first sa Davao sa Grand Minsing Hotel. Yung the first, ha? Oo, the first. Oo, yung bali apo na yan. Bigla ako nang ginapos niya. Sabi niya, unahin mo ang Dinagat, Gob. Walang sinabing unahin ang PBME o Robinian. Ibig sabihin yan, si maestro na yung pumasok sa kanya. Dinagat. O unahin mo pag-develop ang Dinagat. Island. Sabi ko, Master, sorry talaga, wala akong pera, wala akong panggasto. Anong sabi ni Divine? Walang problema ng panggastos o pera. Unahin mo lang ang Dinagat. Yan ang sinabi. Tingnan mo sa lahat ng project ko buong Pilipinas. Dinagat ang mauna. Kasi ang Dinagat, kumplito na po ng papilis yan, Kuya Arman. Oo. Kumplito na yan. Kaya tinawagan ko. Nakasalang na lang. Okay. Kahapon, pag-confirm ng funder natin, iayos mo, Kuya Gub, kagad ang papilis. Baka by Friday makausap natin yan, depende. Pero tinawagan ko, sila Digos, naka-quarantine daw siya, mga 8 days pa. Pero sige lang, importante na i-kumplito ko ang papilis. Kasi itong pera nasa land bank na. Huh? Nasa land bank na. Nandiyan na sa servicing. Nandiyan na sa servicing bank. Nasa servicing bank. Nasa land bank na, oh. So, Yun ang gusto nilang mangyari before the 15th this month, oh. So ano na lang ngayon ang nagiging Mag-submit na lang ako. kailangan Submit ko lang yan. Tapos, pagkatapos yan, mag-inspeksyon na mga ang... compliance na pala yan. Kumplito na. Kaya nga po dyan, nakagasto-gasto ako. Kasi itong kausap ko na funder, magbayad daw ako ng nakagasto rin ako almost 2 million dyan sa yung bank charges. Kasi magbayad ako ng bank charges, ganito, ganun. Ito din contractor, ang laki rin ang gasto niyan. Halos mga 3 million ba o mahigit yan, o 3 million na gasto niya. Kaya tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya kagabi. Birinas nga namin yan kasi akala ko, totoo na yung kausap ko. Babayad ka na nga ng bank charges eh. Kaya itong mga grupo nito na may pera daw sila sa bangko, magbayad ka ng bank charges. Wala naman. Kung mina pa, kung treasure pa, ako ang tinitreasure. Yung ako ang tinitreasure nila kasi siyempre taga-bangko sila nag-uusap na bayad ka na ng bank charges kasi i-releasean ka na ng 24 billion. Sinong hindi maniwala taga-bangko yung kausap ko, di ba? Ako naman si tanga-tanga, sige lang. Pero may talaga si Allah, may Panginoong Diyos. May tamang panahon, programa talaga niya ito. Kaya nga, ako'y sobrang natutuwa ko. Ito na yung kilos ng ating Allah, ng ating Panginoon Diyos. Nagkakaroon na tayo ng hostisya, galaw na ito ng divine interventions na be prepared ang ating mga kasamahan diyan sa Dinagat. Mayroon na pala kayong nag-aantay na malaking ibubuhos na biyaya diyan. Huwag kayong mag-worried na tanggalan man kayo ng bahay, yun lang pala ay papalitan ng mas pulido. Magkano halaga go ang bawat isang? Ang bawat bahay diyan hindi bababa ng 5 million. Uy. Furnace na po yan, kompleto. Pareho yan. Oo.
Nai-imagine ko ang na. namamahala ngayon yan, si Master Ruben Eclio the First. Mhm. O Master Binji, yung apo na yan. Okay. O. So At saka, tuloy-tuloy na yan, bawat probinsya na yan, yun na yung ating Oo. sunod-sunod. sunod-sunod na, kahit Surigao City, Surigao del Norte, Surigao Sur, tuloy-tuloy na ang natin, mga barangay nga po kakausap natin. Iyan lang muna. Nakita ninyo mga kababayan, meron na tayong mga Sa Davao. programa pa lang, ano nito. Kaya mahalaga yan ang programa. Importante ang nakaprograma na ito, pero ang mahalaga, magkaroon muna tayo ng kaalaman. Informations, disseminations muna tayo sa bawat barangay. Yes, yes. Alam mo yung inyong karapatan. Kaya nga, sa mga interesado at gustong At saka Kuya Arman, doon sa sa Dinagat sa Robinian Farm, ang tawag niya na munisipyo yun ng Basilisa. Alam mo nung nagsalita ko parte dito sa Ipralo doon, ang tao siguro ang tao siguro mga 2,000 pero nung nagsalita na ako sa Ipra, kadamo, mahigit 3,000. isang attendance, Isang araw. isang araw lang yun. Kasi yung ibang 3,000? nakaputi sila lahat. Okay. Nung katagalan ko nalaman ko lang na hindi na pala mga tao nag-attend. Yung mga tao na nawalang ganito ba. Walang ganito. Ibig sabihin mga engkanto nag-attend na. Mga encantador. Kasi kailangan din nila ng hustisya. Oo nga naman. Kaya sinabi ko, nagsalita ko sa Basilisa, kayong mga taga-gobyerno dito, Eclio, ang BMA, Eclio, ang Robinian, Eclio, pagka hindi kayo nagkakaisa, hindi ko tutulungan itong probinsya nito. Talaga. Oo. Kasi maraming gulo pagka kayamanan na pag-usapan, maraming gulo. Marami Ang gusto ni Divine sa lahat ng mga PBMA, Robinian dyan, lalo na sa Robinian, na kayo ang tumayo ngayon dyan sa subdivision yan, bigyan natin ng hustisya lahat na nakatira dyan. Walang pabor-pabor. So, Ang gusto ko na magkaroon tayo kayong mga Robinian, PBMA, o mga spiritual group dyan, magkaisa kayo kasi it needs divine intervention. Kasi kung walang divine intervention, practice yun ni Master Ruben Eclio Senior, ni Divine Master at saka ni Master Ruben Eclio the First ngayon, na maging honest kayo sa sarili nyo. Kasi tulong na ito ng Panginoong Diyos sa atin. Tulong na ni Divine ito sa atin. Kasi ako kung nawalan kayo ng pag-asa, number 1 din ako na wala ng pag-asa din. Pero kahapon lang tumawag ang funder. Ano ba, Gob, ang siguradong dokumento mo? Kasi tayo lang ang mayroong notice to proceed. Pagka ganyan, Kuya Arman, kumpleto ng dokumento mo niyan. Kaya ito lang na dokumento ang may notice to proceed sa project. grabe nakahanda na. Nakahanda. Malaki ng gasto nga namin yan. Talaga naman. Pero alam ko si Divine, Panginoong Diyos, Ito na o si yun. Allah, kagabi, hindi ako makatulog sa tuwa ko kagabi. Oh, wow naman. Kaya nung umaga na, Nakahanda na. nahilo-hilo ako. Di ba tuwag ko? Wow. Nahilo-hilo talaga ako. Patapos ko kumain, natulog ulit ako. Sabi ko, magsalita pa naman ako mamaya. Nahilo-hilo na ako nito. Muntik tuloy tayo malate. Kasi kagigising ko lang. Kagigising ko lang. Kasi hindi ko pa sinabi, nagisingin niyo ako. Kasi nga, parang matumba ko sa hilo. Oo. Dahil nga na hindi ako makatulog na kagabi. Wow, very exciting ha. Nakahanda na Hindi ako nakatulog hindi ako makatulog sa tuwa na ang pangako pala ng Panginoong Diyos, totoo. Ang pangako pala ni Allah, totoo. Ito na yon, divine government. Tuloy-tuloy na ito, programa ng ating mga kababayan. Kaya tama talaga yung sinabi ni Marcos, these nations will be great, great again. Kaya yun ay aking pinanghawakan. Ito na pala yung simula na talagang ang tagumpay ng ating mga kababayan. Ito yung ating ipinaglaban ngayon, karapatan. Kaya kami ay tuloy-tuloy nga, yun mo nang mauna, informations muna tayo. Para alam ninyo gamitin. Mayroon kayong sandata para alam ninyo ang inyong karapatan. Kaya importante tuloy-tuloy natin. Kuya Arman, yung lugar na yun, tapos na sa information dissemination. Tapos na? Oo. Nauna na pala ito. Yung mismo Basilisa.
Yung mismo Basilisa. Oh. So, Munisipyo ng Dinagat Island. project na ngayon ang susunod sa kanila. Oo. Talaga naman. Ako, ang unang paniwala ko kay Divine Master, sa Panginoong Diyos, sa kay Allah, sa mga ginagawa natin. Kasi Mindanao nga, lupang pangako yan. Oo. Kaya sabi ko nga, mayroong kababalaghan na darating dyan sa Davao magagawa. City. Sa Davao City, oh. Kasi pagka nagsimula ito, Kuya Arman, mayroong malaking kababalaghan sa Davao City. Kasi, malaking kababalaghan. Hindi ito kababalaghan ng parusa, hindi ito kababalaghan ng pandemic, kababalaghan ng kayamanan na ang Pilipinas pala ang pinakamayaman sa buong daigdig. Ito na ang humanitarian. Oh. Nanay, At presidente natin sa Davao. Okay, itong sabi ko nga, ako sa panahon nito, malaking utang na loob ko kay Presidente Duterte. Lahat ng kaso ko sa tribo, panalo the ako. legal man. Oo. Malaking utang na loob ko rin kay President Marcos. Wow. Dahil naging gobernador ako, naging ganito ako ngayon dahil kay President Marcos. Walang kayamanan iniwan sa akin. Pero yung itong Ipralo, that will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Kaya, pasalamat ko. Kaya, sa akin lang, kung sinong iboboto ko si Bongbong Marcos, di ba? Kasi malaking utang na loob ko, nag-benefit ako kay President Marcos. Maliban sa siya nagpaaral sa akin at naging gobernador ako ngayon sa Ipralo, sa Administration of Justice. Hindi biro itong pagka-gobernador ka ng Administration of Justice. Hirap nga si President Duterte sa corporate law, di ba? Lalo na dito sa customary law, na batas na hindi nakasulat. Pero kung may divine intervention tayo, manifestation, Holy Spirit, madali lang. Isang tamla lang. Kumbaga sa isang tamla lang. Isang tamla lang, Pero ang hirap batas na hindi nasusulat. Oo. Yung batas na nakasulat, nahirapan si Presidente Duterte, pati Supreme Court, di ba? Ang delikado, ayan nga sa Biblia, huwag kayo matakot sa pumapatay ng tao. Matakot kayo sa pumamatay ng espiritu. Ito na. Tama. Sa ako, Kuya Arman, wala akong baril. Wala akong yaman na pwedeng i-attack sa kanila. Pero ang forces ko, hangin, tubig, Yun lang. lupa, apoy. Yan ang forces ko. Alam mo yung bantay ko. Si Edward, nung unang pasok niya sa bahay, anong sabi ni Edward? Kasama yung taga Mindanao. Sabi niya, natulog ako eh. Kaso lang, nakita ko yung mga bantay ng group, hindi pala basta-basta, mamamatay pala tao. Sabi niya, paalisin natin bro. Sabi ni Edward, baka ikaw paalisin dito. Kasi kung wala kong bantay ganyan, na mga ganyan, delikado ang buhay ko. Di ba? Hindi ilalagay ba ako ng Panginoong Diyos dito kung wala akong bantay na hindi nakikita? Nakapaligid ang Yung espiritu, no? Oo. Forces na. Ang tawag yan sa amin, pusaka. Pusaka. Ang pusaka, mamamatay tao yan. Mga balbal yan na kumakain ng tao. Yan ang pusaka. Yan ang pusaka sa amin. Kasi pagka delikado kang tao, bantayan kanyan, pusaka. Kaya nung nagsalita ko sa Cagayan Valley ng pusaka, sabi nung nitibo doon mga itas, delikado po yan. Hindi kami basta ganyan. Kasi sabi ko, dato ako ng pusaka. Takot sila. Bago sila mag-ritual ng pusaka, nanginginig sila sa takot. Kasi ang bantay nga, mamamatay tao, kumakain ng tao yan, kumakain ng mahayop yung bantay niyan. Yan ang bantay ng pusaka. Kaya mayroong mga nitibo nagre-ritual, biglang hinangin yung offering nila, halad nila, tinapon lahat ng hangin. Ginanyan lang ng hangin, tinapon sa labas. Hindi basta-basta yan. Kaya Yan yung sundalo mo ngayon. Mga armed forces mo. Walang sweldo yan sila. Yun lang. Walang sweldo, pero ako pang sinisweldohan nila. Araw-gabi yung servisyo. Nakapaligid. Kaso lang, kung may magbanta sa akin, hindi ako makatulog kasi yan sila talaga, hindi rin sila makatulog. Dami kasi kung ang tao magulo rin ang espiritu. Ang espiritu ganyanan din yan. Ganyan. May puti itim din yan. Magaganyanan. Kasi kung sinong gustong sumikat, parang tao ba?
Gustong sumikat siya. Oh. Ganon. Gusto rin siya mangangkin ng ginto. Oo. Kahit mga yung sa sa mga kay Master itong sa mga espiritual, Master Mongkado. Yung mga brilya pala, may mga sundalo sa ilalim ng lupa. Mag-away din, may kurap din pala sa dollars. Nagkagawan din sila ng dollars sa ilalim. Kaya ginawa, yung direktor ng Mongkadista, kinuha, yan ang bantayin sa ilalim ng lupa. Na huwag sila magka-interest ng mga kayamanan sa lupa, ginto, dollars. Oh. Kaya, hindi basta-basta ang trabaho natin ngayon. Ang napakaswerte natin, tayo ang Pilipino na pinaka-original na dugo na ni Allah ng Panginoong Diyos na tayo ngayon magmumodel sa buong daigdig, sa buong universo. Swerte tayo. Oh. Nandito tayo sa lupain ng Maharlika. Kaya Operians tayo. Oh. Sa pasimula pa. Ito yung dito pala nagsisimula ang sibilisasyon ng sinaunang panahon. Land of creation. Ito lang ang lupa na bayan sa buong Asya na ang tao hindi dadaan ng kamatayan. Yan ang pangako. Ang pangako sa atin, magkaroon tayo ng kayamanan na walang pagkaubos at may extra daw. Extra lang ha. Buhay na walang hanggang na hindi tayo dadaan ng kamatayan. Kaya ang kamatayan, bayad sa kasalanan. Kaya bawal ang mamatay. Oo, wala tayong sa subdivision natin walang sementeryo. Kasi ang walang sementeryo kasi ang pagka may namatay susunugin talaga 'yan. Kaya ngayon maghanda-handa na tayo. Pag na may hospital tayo, pero pag nakasakit ka sa hospital, lahat ng santos, lahat ng santas, lahat ng obispo tawagin mo na. Oh, kasi yung hospital preparasyon 'yan sa kamatayan, di ba? Oo. Kasi salvation nga is personal. Alam mo naman na maganda ng buhay mo. Maganda na itong ginagawa natin. Gusto mo pa rin gumawa ng masama. O, di ba? O. Tama. Di ba? Kaya ito, malaking chance natin ito sa mga kapatid natin. Pero tandaan nyo, hindi kayo mag-seminar sa Ipralo. Hindi kayo pwede mag-participate. Kahit yung housing sa Labong, Pilipinas, hindi kayo pwedeng tumanggap kung wala kayong certificate of attendance sa ating... So, yun, no? Oh, mandatory yan, mandatory. Lahat ng foreigner. Lahat ng embassy, nandito, mag-undergo kayo. Mag-undergo pa rin sila ng seminar about Infra. Basta makapagsalita lang ko kahit isang oras, okay na yan. Kasi, pagka nagsalita na ako, ang mga apo natin, espiritu rin, even God, magkaroon tayo ng divine intervention, maangkop mo sarili mo, ay ito na palang hostisya ko. Because justice, hindi lang, ito na ang kaligtasan natin. Sabi ko, personal po ang kaligtasan. Hindi yung sinabi mo pag-uwi mo, ay, sasabihin mo sa asawa mo, mag-seminar tayo. Ay, kahit hindi ka nag-seminar, ligtas ka na, hindi pwede. Oh. Kaya doon sa mga certificate natin, may picture taking tayo dyan. Okay. Yan, tapos may number ka dyan, anong region ka, anong barangay ka. Hindi nila mapiki yan kasi through satellite natin yan. Na pagpakita ng ID nila na wala doon, huwag mong papasukin sa mga conference natin. Hindi pwede. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas. Kasi ang gobyerno natin ngayon, mga kapatid natin, Muslim, Christian, mga lumad, mga nitibo, buong Pilipinas, na supersede, na repealed ang ating judiciary, legislative, executive, administrative lang sila. Ang supreme law ngayon, ang IPRA. Oh, tandaan yun. Kahit sa Davao, kahit Marcelo, nung Thanksgiving namin 2018, oh, halos sa puno ang Grand Mincing Hotel at saka hindi na nagkasya doon na sa mga barangay hall ang iba katira. Sinabi ko yan, the government is administrative when it comes to jurisdictions ancestral. Davao City is ancestral land as per PD 410. Pero ang Davao City, under yan sa Davao del Sur, ancestral land as per PD 410 ni Marcos 1974. Pero ang ginawa ni Presidente Marcos, dineclare niya ang Davao City na ancestral land as per Presidential Decree 410 1974. Bakit po? Ang Davao City, capital city of the Promised Land. Tandaan niyo yan. Wow. Ha? Dinig na dinig. May pangako yan.
Oh, pasalamat tayo sa presidente natin na matapang sa batas. Maraming matapang pero sa illegal. Pero saludo ako kay Presidente Duterte, matapang siya sa legal na paraan. Matindi. Kahit ba International Court of Justice sabi na hindi, tama yung sabi ni Presidente Duterte na hindi siya makikinig sa International Court of Justice. Kasi nandiyan ka sa ancestralan. Oo. Tingnan mo si Gobernador Cagas, nandiyan sa ancestralan. Oo Kahit nga, no? pinapatay niya mga midyaman dyan, murder, mastermind sa droga pa, naligtas siya sa Ipralo. Oh. Ikaw pa, Presidente ka. Walang pwede makialam sa iyo, tandaan nyo yan. Tama yung sabi niya na hindi niya gagalangin yung United Nations, yung International Court of Justice, kasi may rights tayo. Nakabaluti siya ng Oh. ng Ipralo. Kasi lahat ng corporate law, Amerika, China, mga republic, yung corporate law po yan, Kuya Arman. Ang atin, practicing of customary law, na supersede ang corporate law, na repealed ang corporate law. Kaya may sarili tayong decision sa ating territory as per IPRA. Mhm. Oh, tama yun, Sir President. Oh, ngayon lang tayo, itong malaking kababalaghan bago mag-eleksyon. Mayroon tayong malaking kababalaghan sa Davao City. Wow. Sinabi na yan ng matanda namin sa Bukidnon. Higyawan, darating ang panahon, mayroong malaking kababalaghan dyan. Lahat ng tribo sa buong Pilipinas pupunta sa Davao. Mhm. Magkakaisa na pala. Lahat ng tribo. Talaga naman. Iba-ibang uniforme, ibang bata, ibang medyo mga Full force. lalaki, babae. Sasama-sama po yan. Kaya yan, pasalamatan natin sa oras nito. At O tayo po mag- ay babalik mamaya. Papakilala natin muna ang natin. ating himpilan dahil napakahalaga itong ating talakayan. At mamaya, iba naman ang ating pag-usapan. Tuloy-tuloy lang tayong nakikinig dito sa ating himpilan. Audio Jungle. Are you looking for the most nutritionally complete food available in the market as well as an alternative natural medicine for prevention and or treatment of diseases? Look no further. A result of 50 years of research and development, Cryptomonidalis is a high-grade algae grown in Taiwan and is now known as the most complete healing food in the 21st century. Hailed as the king of algae as it is superior to any other chlorella product and is one of the highest natural sources of chlorophyll and phycocyanin, Cryptomonidalis is also one of the highest natural sources of DNA and RNA for cell regeneration, and it contains cell growth factor or CGF for growth stimulation and brain development in children, abundant energy for cells and anti-aging effects for adults. It contains a mixture of amino acids, vitamins, and minerals. And that is not all. Do you know that Cryptomonidalis is the only known algae that has significant amounts of PPARs or peroxisome proliferator activated receptors? According to research, PPARs is effective for the treatment of diabetes, obesity, cancer, Alzheimer's, HIV, and many more ailments. Yes, since Cryptomonidalis is a perfect whole food, free of toxins and chemical additives, it is a natural treatment with no contraindications with drugs and other medical procedures. So what are you waiting for? Make the big switch now. Audio Jungle. May extra pa lang ano. Okay, muli, magandang hapon sa atin lahat. At talaga naman, o nga pala, greetings tayo sa sinupuan na Maharlikan Empire Tribal kay Maestro Tatay Domingo San
Santiago. Tay, kumusta kayo dyan? At yung kanyang Secretary General Edwin Tobal at yung mga grupo ng mga marshal natin dyan sa lugar ni Tatay Domingo. Magandang hapon sa inyong lahat. At kami ay nandito sa gusto ko lang mapakinggan ang mga opinion, observations ng ating mga kasama ngayon dahil nga sa parang ang tao ngayon ay medyo nalilito ngayon sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Gusto ko lang kunan ng opinion itong ating mga kasama nga nandito sa studio para magpagbigay din sila ng mga kuro-kuro. Ano yung kanilang mga nakikita at napapansing obserbasyon sa ating kapaligiran ngayon. At gusto ko lang mapakinggan ang kanilang nasa kanilang saloobin. Unahin ko yung ating kasama dito, si Bro Joselito Balen, nga siya po ay talagang sumusuporta dito sa ating samahan at maging kami man isa-isa sa amin dito. Bibigyan ko ng pagkakataon silang mamaya mga makapagsalita para mapakinggan natin kung ano ang kanilang saloobin, ano ang kanilang kasi dami ng mga espekulasyon nga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon na kisyo ganito ganon, ay gusto ko lang silang hinga ng mga pananaw nila. Ano ba talaga ang kanilang palapalagay? Ano ang kanilang observations? Bro Balen, Bro Joe, Joselito, at sa iyong pagkakataon ngayon, bigyan mo nga kami ng mga kaalaman ng iyong mga naobserbahan ngayon. At ito na ba ay tuloy-tuloy na itong ating samahan ngayon sa pagsulong, sa pagbabago na ba ito? Ito na yung hudyat ngayon na kailangan naman natin kasi tayo naman ay nagsusulong sa ikakaunlad ng ating bayan. Ito yung informations, disseminations. Bro, gusto ko lang mapakinggan ang iyong mga opinion. Hello, Mike. Yan. Okay. Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ng bawat isa, lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa katotohanan po, ang dapat nating bigyan ng malalim na pansin upang unawa ay yung mga bagay-bagay na hindi natin naunawaan, no? Na hindi naging malinaw. So sa pamamagitan po ng ating Governor General na si Dato, Okay. ay napaka-importante po na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na information dissemination when it comes dito sa tinatawag nating IPRALO, no? Sapagkat napakaraming tao, even me, no? Matagal na ako sa ministry pero wala akong idea about IPRALO. So ngayon Oo lang nga, po no? talaga ako Halos ngayon ko sabay lang na nalaman. tayo. Alam natin na mayroon Okay. tayong dapat sundin, Oo. na mayroon tayong batas ng Diyos, may batas tayo ng tao. Pero yung IPRALO, hindi ito na-inform sa atin bilang mga mangangaral. So kaya Totoo yun. napaka-importante na lahat dapat ng mga mangangaral ng tinatawag na salita ng Diyos, ng Torah, ng Oo. Bible, ay dapat magkaroon sila ng kaalaman, malalim na kaalaman patungkol sa IPRALO. Dahil napaka-importante pala ito na Yes. maunawaan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi lamang mamamayang Pilipino, kundi buong mamayang tao ng buong mundo. Tama. No? Sapagkat ang Diyos ay naparito hindi lamang doon sa iilang mga nitibo, kundi Oo. sa lahat ng nitibo, lahat ng may hininga, may buhay Tama, kalakasan. oo. Kaya ako bilang isang tinawag ng Panginoon, ito ay karagdagan na isang napakagandang impormasyon, no? Kasi malimit kong sabihin sa tao na kung tayo po ay merong mga mali, pag pinag-usapan mali, ay you have to learn how to accept correction, no? At ang mga Correct. tao naman ay kaya binanggit kanina ni Governor, nababanggit kanina pa, no? Na pag sinabing ang kamatayan, ang kabayaran, ang kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan, no? So malinaw po 'yan na sinabi ng Biblia. Kaya napaka-importante na ma-identify natin properly yung sin, yung mistake, na kung saan ito ay magiging kadahilanan na tayo po, pag well-informed, na aware tayo, katulad ng ginagawa po ko na campaign o ministry, yung tinatawag ko pong holistic health awareness campaign, no? Napaka-importante po sa atin kasi what is the sense na tayo ay magkamal ng mga biyayang yan kung ang ating kalusugan naman ay hindi ready. So dapat hindi lang yung katawan natin ang dapat i-ready natin. Ito yung sinasabi kong information na tayo po ay magdi-disseminate ng IPRALO, dapat alam din natin ang kahalaga ng tinatawag na physical, emotional, mental, and spiritual. Correct. So, napaka-importante po yan. Katulad ngayon, nakakaranas tayo ng tinatawag na seasonal flu, no? Oo. Maraming hindi aware sila diyan na nilalagnat, natataranta na kaya nagkakaubusan ng paracetamol ngayon, no?
sa merkado, lalo na sa mercury drugs. Kasi bakit? Hindi sila well-informed. Na pag nakaranas ng lagnat, natataranta yung tao na, naku, Diyos ko, may lagnat ako. Akala nila, sakit ang lagnat. No? Actually, ang lagnat po, para sa kaalaman ng napakaraming tao, ang lagnat po ay isang senyales na tayo po ang ginawa ng Lord na kung tawagin ay immune system, ay gumagana pa. Tama. Oo. Ibig sabihin, yes, yung ating blood cells ay nandoon po, gumagana po yung ating, kahit tumataas ang temperatura natin, dahil pinapatay po niyan, Okay. no? Ang lahat ng klaseng nagko-cause ng infection ng mikrobyo, no? Talagang So ibig sabihin yung mga virus na yan, mayroon nga tayong mga specialist physicians, no, na nagpa-practice sila na patataisin nila yung temperatura ng tao para mapuksa lang ang cancer cells. Oo. No? Kaya po doon sa ating mga kababayan sa ngayon na nakakapakinig, huwag kayong matatakot kung kayo po ay nagkakaroon kayo ng mataas na temperatura. Oobserahan mo niyo lang na hindi tumirik ang mata nyo. No? Kasi iba na pong usapan yung convulsion. Convulsion yun, Okay. So pag tumataas ang temperatura natin, ibig sabihin yan, ang gagawin lang po natin, kaya nga sabi ko nga sa lagi limit kong sinasabi sa tao. Okay. Ano ba talaga ang pagkalalang ng Diyos sa ating katawan? Are we a synthetic human or we are natural human being? No? Kaya ang logic lang doon, Oo. tayo po ay create ng God. God created us natural human being. Hindi tayo din ng Diyos na synthetic human. So mean to Tama. say, pagka tayo ay mayroong naramdaman ng mga kakaiba sa ating pangkalusugan, hindi tayo dapat maunang i-take natin yung mga synthetic medicine. Gandang pag-usapan Because we are not to, synthetic human. Alusugan na. No? Oo. So mean to say, ang gagawin lang po natin, pag nakaranas tayo, kasi we are in the season of flu. This is seasonal flu. No? So kung mayroon mang sinasabi ang ating mga ibang eksperto na mayroong Omicron, wala tayong magagawa yan. Yan ay kanilang pag-aaral nila yan at obserbasyon nila yan. But doon tayo mag-focus lang sa seasonal flu. Ano lang ang gagawin natin ngayon? Huwag kayong mataranta na nagkakaubusan na ng mga medisina. Ang gagawin niya lang po, because God Himself, tayo po ay nilalang ng Diyos as natural human being. Okay. Ito lang po ang sinasabi ko malimit. Bakit ka nagkasakit? Bakit ka nagkaroon ng mga matitinding komplikasyon? Bakit sinasabi mo, bakit kaya ako may arthritis, may rheuma? Bakit may high blood ako? Bakit nagka-diabetes ako? Puro bakit? Oh, puro bakit na lang. Tapos sinisisi natin kung sino-sino na lang. Oo. Take note. Hanap ng Ang dahilan. dapat mong sisihin ay yung sarili mo. Sarili. Because sabi nga ng malimit naming sinasabi, take note, bago ka maging hero ng ibang tao, ng buong mundo, be a hero of yourself. Oo. And learn how to protect yourself. Oo. Igobyerno mo muna sarili mo. At ang napakalinaw na sinabi ng Diyos, no? Ang sabi ng Panginoon, we are the living temple of God. Tama. Ngayon, paano mo yan iingatan? Kaso ang reklamo natin, bakit ako may mga sakit? Ayun. Ito lang po, kasimple ang sasabihin ko bago ako magtapos. No? Okay. Disiplina. Disiplina. Ibig sabihin, bakit? Anong klaseng disiplinahin ko? Take note. Ang human body composed of 75% water. Tama. Yan lang ang likido na dinisign ng Diyos sa kalusugan ng katawan ng lupang ito. Ang gandang pag-usapan Hindi to, inidesign ng Diyos Oo. yung mga soft drinks, mga juices na kung saan kargado ng mga artificial flavoring ng mga sweetener. And at the same time, hindi tayo dinisign ng Diyos na ang fluid na yan ng mga artificial ay ilalagay natin sa katawan. Kaya pala, Take note. Kaya ito na lang po ang sasabihin ko. Para maiwasan at tayo po ay hindi mataranta, hindi tayo matakot na baka mamaya tinamaan na tayo ng Oo. kung ano-anong virus, no? Ang gagawin lang po natin, muli nating i-restore back yung disiplina natin na kung saan ang Diyos ay may binigay sa atin na instruction. You are the living we are the living soul ng sinabi ng Tama. Lord. Mm. At inidesign ng Diyos na we are the living temple of God. So paano masasabing ingatan mo yan? Simple lang. 75% water. But sad to say, ito ang totoong lifestyle na nangyayari. Early in the morning, pagising ng tao, anong iniinom? Nagkakape. Kape. Ng fake coffee. Hindi naman ko sisiraan yung mga wala akong sasabihin kung ano yung fake coffee na yan. Pero sasabihin ko, yung totoong kape. Yung kapeng barako na nilalaga, yun ang totoong kape. Yun lang. It can help us to Talagang generate Mga oxygen. ninuno pa natin yan, Gob. Yes. Kaya nga ba yung mga tinutong na yan na kape, that is good. Wow. Yan ang mga dapat iniinom natin. Bili Lalo't lang. mayroon tayo Barako. tinatawag na seasonal flu, no? Mm. So, ano pa ang gagawin ng tao? Nag-breakfast, uminom ng kape. Ang problema, ang ininom nilang tubig ay malamig na tubig. Dapat pala lukewarm. Dapat maligam-gam, Maligam-gam. lukewarm. Okay? Kaya nga, kung papansinin natin ang mga Japanese, nag-average sila ng 100 years because ang kanilang routine talaga, pag kumain sila, laging may mainit na green tea.
Dapat hindi dapat pag kumakain ka, okay? Dapat ang nakatabi mo diyan ay mainit na green tea. Kaya pala itong sikreto mo ngayon, sa edad mong 49, 50, para kang 28 lang. Hindi, 54 na po ako. 54? Yes. O, mga kababayan, no, tingnan mo. yun po yung Guwaping sikreto sa- natin. No? Kailangan malaman niyo yung Gwapong sikreto natin. May mga sikreto kami yan. Lalo na si Dr. Angel, no? Ang ating herbalist dito, specialist yan. Pagdating sa herbologist, no? Wow. Sa herbal. Sama-sama. So now, ganito po yan, tapusin ko po, no? Para maibagyan naman natin pagkakataon sa iba. Sige. Kasi mahaba ito hindi lang ito yung first yun. time, no? Oo. So, ang ibibigay ko ngayon, yung instruction na makakatulong sa ating mamamayan na tayo ay hindi dapat mataranta, hindi tayo dapat matakot Oo. dito sa seasonal flu na to. As I said, 75% water. Ang lifestyle ng tao, early in the morning iinom malamig na kaagad o mainit na kape. Pag nag-breakfast, malamig na tubig ininom. Tapos nag-snack, ginawa ang ininom na soft drinks. Kumain ng tanghalian, pangadawang baso na tubig. Malamig na naman. Oh, soft drinks pa, may kasama. Tapos ngayon, pag-snack na naman, soft drinks na naman o kaya juice. Paggabi naman, isang tubig na naman ang nainom. 3 basong tubig lang nainom, malamig pa. Ano ngayon mangyayari? Ang requirements ng God, ma-maintain ang 75% water component ng body para hindi tayo ma-dehydrate. So ano ang mangyayari ngayon? Pag once na 3 baso ka lang sa isang araw, maybe ang percentage na lang ng katawan mo na tubig is just only 10%. Ano mangyayari sa iyo? Dehydrated ang iyong cellular. Pag dehydrated ang tao, madaling lumapot ang dugo. Yun ang cause ng komplikasyon. Anytime pwede kang mag-hypertension, sasabihin mo nagmamigraine na ako, so that ang reality po, ang bituka natin, pagkakulang sa tubig, yung mga tae natin dyan na inilalabas, yung mga pupo natin, pinipiga yan ng ating large intestine, kinakatas niya, yung katas na yan, yun ang pupunta dun sa bloodstream natin, hindi tubig ang makakatas niya, kundi mga toxic waste ng mga pupo natin. Dudumi ngayon ang blood natin. Anong mangyayari sa blood natin? Magkakaroon tayo ng tinatawag na coagulation disorders. Finally, magsisecrete ng different types of yung chemicals natin sa bituka, mga preservative, mga parasites, bacteria, magsisecrete ng mucus yan. Ang tawag dyan ay yung tinatawag nating, pagka once na nasecrete na nila yan, yung mga mucus na yan, no, magiging tyramine na po yan. Yung tyramine na yan, walang ibang destination, yun doon po sa vessels sa brain natin. Nagko-constrict po, nagda-dilate. Yun po yung nagpagka-once na talagang wala ka talagang sapat na oksihino, no, sa blood. Kaya kailangan natin ng oxygen blood na ma-maintain yan at least 97% above. Pag once na wala kang tamang sapat na oxygen sa iyong blood, pagpunta ng tyramine sa vessels sa brain, magko-constrict dilate yan. Pag pumitik yan, mild stroke. Pero pag nag-massive bleeding yan, stroke, myocardial infarction, pati heart mo, Talaga naman. So, that's why, iyan po yung instruction ko lang po sa inyo, maintain. Kung gusto nyo po na mabilis kayo, magsuob kayo, pakasuob dahil magpapawis kayo dyan, ang gagawin nyo, drink plenty of water, kumpletuhin nyo yung 8 to 10 glasses or more every day. Yun po yung makakatulong sa atin. Dahil yan ang dinisin nyo ng Diyos sa atin, yung tubig na yan. No? Kaya nga, tubig, maraming simbol na ginamit ang Biblia. Amen? Napaka-importante yung tubig. Tayo binabautismuhan para malinis at ma-restore back tayo sa Panginoon. Amen? Okay, maraming salamat salamat. bro. At yan lang po yan. Talaga At naman. marami Sa susunod, tayong ha? pag-uusapan. Marami When it comes tayong doon sa pag-uusapan. tinatawag na Health Awareness Forum. Health Mayroon awareness. tayong gagawin din yan ng mga forum. Okay. To God be all the glory. So bro James, gusto ka, si ano mo na, si Doc Ismail, no, magandang pagkakataon ito. Para po, ito, mayroon pa tayo, mga talagang, mga batikan ito, mga doktor pala ito mga kasama natin. Sige, bigyan natin ng mga konting at mamaya, manalangin tayo, pagkatapos ni Bro James. Okay. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Ako po ay nagpapasalamat una sa Diyos at pangalawa sa inyo. Ako po ay natutuwa ang aking kalooban nung tinatapik ni Brother Dato Gob tungkol sa EPRA-law. Okay. Na ito'y ngayon ko lang ito nalaman. Oo. Sa matagal na panahon na ako'y naguguluhan tungkol sa batas natin. Kasi ang ating gobyerno, di mo maintindihan minsan mga pinapatupad nila, especially sa mga palupa, sa mga iba-ibang mga ginawang batas ng mga mambabatas. Nagugulan po ako ngayon, nalaman ko na ganun pala tungkol sa
EPRA Law o Republic Act 8371. Malaki Pa lang kinalaman po niya na sinupres pala ng ating gobyerno Tama. na maiparating sa mga mamayan para matuto ang ating mamayan sa kamalayan tungkol sa batas. Yes. Kasi katulad sa lupa, Mm. patong-patong mga ginagawa ng titulo. Tapos, yung mga decree o city, hindi naman nakaregister sa LRA. O di paano yan? Di putok sa buho po yun. Nauwi sa modus. Yung decree kasi, nangangahulugan nyo na exact location ng lupa mo, kung nasaan. Ay kagaya dito sa Quezon City, ang decree dito, ang OCT dito 730. Oh. Ang decree 17431, kung hindi ko nagkakamali, ang location pala nasa Barangay San Lorenzo, Mauban, Quezon Province. So, Quezon din, kaya lang hindi city. Oo. Oh. Grabe, dito. Eh di paano yun? Yung bahay mo pala, nandun pala sa Quezon Province na ang location. Ang tinitira mo, Quezon City. Eh di paano? Yun lang. Oh. Kaya nga, Kaya kulang sa kalaman mga tao, dapat may mga lawyer tayo na mga nakakaintindi niyan oo. na magpaliwanag tungkol diyan. Yung OCT naman, yun yung pinagmula na mother title. Ay ang OCT naman, na nilagay nila sa mga titulo ng RD, ay malayo po ang pinagmulan. Oo. Pag iti-tracing back mo, walang pinagmulan yung mga titulo nila na naka-issue. Paano yan? Oh. Kaya nga. Tapos ito na ngayon. ididemolis nila. May mag-aangkin ng mga sindikato, kanila rin lupa. Ay So, paano yung mga walang alam sa batas? Mabago lahat ito ngayon. Dapat mabago. Through April Law. Through April. Salamat at napakagandang mga ano yan. Sa susunod, marami tayong mga madagdagan to. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kasamahan para magbigay ng kanya-kanyang saloobin, opinion, obserbasyon sa ating kapaligiran at anuman ang kanilang maiko-contribute na mga kaalaman ay mahalaga yan nga mayroon tayong pagkakataon na ipahayag. So, dahil nga ang ating oras ay medyo Gob, at tayo ay dadako sa isang pananalangin nga napakahalaga na mapakinggan ng ating mga kababayan. So salamat Bro Ismael, at medyo nabibitin ako doon sa mo. Medyo diyan ka lang muna. Oo, lalo na itong talakayan sa kalusugan. At sa sunod, exciting ito si Bro James naman. Itong ating pastor mamaya sa sunod na pagkakataon dahil ginapos natin ang oras at bigyan natin ng pagkakataon. Maganda po yung naging topic ni Brother Lito, Dr. Lito, tungkol sa kalusugan. Oo. Susunod, pag-uusapan natin tungkol sa colon naman. Colon? Colon. Kung Ah, bakit oo. 90% of all diseases that begins from the colon. Oh, ito. Hindi alam ng mga tao yon. Mga doktor itong ating mga kasama Kaya dito. marami nagkakasakit, di alam kung paano gagamutin. Sige. Paano i-address. Okay, salamat. At dahil nga sa malapit na ating oras ay dadako tayo sa importanteng bahagi ang ating paghingi sa ating Diyos na buhay, na siya yung laging nakatunghay sa atin. Siya ang ating Diyos na pinagkatiwalaan. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Wala tayo rito kung hindi dahil sa kaniyang kapangyarihan. Kaya tayo nagiging tao. Kaya tayo ay lubos nga magpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin na tayo nabubuhay pa at magro-rule tayo dito sa mundo at sa gabay ng ating Gob, ang ating mahalagang mga panalangin ay ito ay pakiusap natin sa ating may kapal.